Pinatics. Kanina, isa pang nakita ko, ang lakas mang asar. Ang lakas mang inis nitong si Attorney Divina Gracia, hindi lang po kay Senator Robin Padilla, maging ang kanyang kalaban na Attorney Christine Ferrer ay naiinis din kay Attorney May na tinatawanan lang ni Attorney May, mga kababayan, dahil object ng object. Napansin nyo kanina? Sa sobrang object, sa dami ng objection ni Attorney May, mga kababayan, hindi siya nakapuntos kay Attorney, ito, ka-object ni Attorney Christine, hindi po siya nakapuntos kay Attorney May. Lalong-lalo na po, mga kababayan, nung inilatag niya po ito. Dito kasi nainis ng todo object itong si Attorney Christine Ferrer kay Attorney May sa usapin po doon sa tatlong tao, mga kababayan, na sinasabi ay tatlong pinakamataas at may nalalaman, no? Pero yung dalawa, hindi nga po nakakaalam sa ginagawa, sino na lang ang natitira. Tama bang sabihin na dahil kayong tatlo, ang top 3 na officers or officials ng Office of the Vice President, si Vice President lamang ang may alam tungkol dito sa mga bagay na to? Objection. What's the ground, Christine? Speculative, Your Honor. Speculative. If you know, Your Honor, again, Your Honor, we don't want to belabor this point, Your Honor, but Defense Counsel keeps bringing us back to this point, Your Honor. The question does not become speculative simply because it's couched in a what if question, Your Honor. And besides, Your Honor, this honorable court has already ruled and has already directed the witness to Your Honor, answer, Your Honor. the counsel would want the witness to speculate on the state of mind of the Vice President. No, Your Honor. Let me answer it in 2 points, Your Honor. Please, counsel, briefly. Yes. It's not speculative, Your Honor, because there was already an admission that they are the top 3 officials of the OVP. Now, the answer would be based on that admission, so it's not speculative. The question would only be speculative. It's completely conjectural, Your Honor. And second, Your Honor, the only reason I repeated the answer because the witness himself requested me to repeat. But prior to me repeating the question, the Honorable Presiding Officer has already made a ruling. Your Honor, we will be squandering away time if every time I would repeat a question, the Defense Counsel would all of a sudden invoke another ground for objection. Your Honor. Ngayon, Okay, so mga kababayan, ano ba yung pinagtatalunan dito? Kasi tinatanong ni Attorney May Divina Gracia, mga kababayan, na kung saan po, kung hindi, tatlo lang kayo ng pinakamataas na posisyon, very critical, dyan sa Office of the Vice President. Si BP Sara, si Zulaika na Chief of Staff, mga kababayan, at itong Assistant Chief of Staff, kung hindi si Limuel Ortonio, mga kababayan. Kung hindi, sabi ni Gina Acosta ay hindi daw alam ni Zulaika Lopez. Wala siyang alam sa nangyayari. Sinabi mo na hindi mo rin alam yung mga nangyayari. So kung hindi mo alam, tatlo lang kayo, hindi alam nung dalawa, sino na lang natitira? Sino na lang ang nakakaalam ngayon? 'Di ba? Si BP Sara Duterte, mga kababayan. Take in mind. Oh. Di ba? Ayaw po pumayag nito ni Attorney Christine, mga kababayan, Attorney Christine Ferrer, na speculative daw, mga kababayan. Pero nung huli yan, binago niya yan, hindi na speculative. Nakalimutan ko kung ano yung sinabi niya nung huli. Tapos biglang, tapos na siya, mga kababayan. Ayaw niya na, di ba? Dahil nga nadurog siya ng gusto dito eh. Tinatawanan lang siya ni Attorney May Divina Gracia eh. Object ng object. Wala naman patutunguhan yung kanyang objection dahil na-overruled lagi ni Chis Escudero. At ang galing ni Chis Escudero kanina, mga kababayan, dahil salong-salo niya. Lahat ng mga medyo hindi malinaw na mga tanong kanina, siya yung nagpapaliwanag. At talagang napapa-oo na lang. Etong si, tawag dito, napapa-oo na lang, mga kababayan. Etong si Ase Cortonio. Di ba? Talagang sabi ko, wala na, huling-huli na. Kasi noon,
mga kababayan, iniiwasan nila na sabihin si BP Sara ang nag-utos, si BP Sara ang nag-request ng confidential funds, si BP Sara ang nag-utos na i-release ang pera kay La Chica. O, tapos kanina mga kababayan, pinipilit nilang sabihin na ang disbursement ay nagtatapos na pagkatapos i-release nitong si Gina Acosta mga kababayan, Gina Acosta yung confidential funds kay La Chica. Kapag dating kay La Chica, pinipilit na ang tawag mga kababayan, ang nag-implement daw si La Chica. Di ba? Din yun? Disbursement din yung ginagawa doon. Pag release mo ng pera, disbursement din yun. Ayaw nilang payagan. Grabe talaga itong mga to. Ito yon mga kababayan, yung naghahanap kung buuin ko daw, kulang. Sige, buuin natin. Wait lang, buuin natin. Kasi yung nakuha ko, kokonti lang. From prestigious schools. Come on, it doesn't make Your Earlier, witness, counsel. tinanong ka din, bakit nag-change yung program, the PPAs, for the 2023. Sinasabi rin ng Chief of Staff na wala rin siyang alam. Mr. Ito yun. Atty, please just answer my question with a yes or no. I answered, ma'am. Your Honor, Let the witness answer, Attorney May. thank you. I answered the question earlier, ma'am, in the context of why there was a change in from good governance to socio-economic delivery in the context of what is reflected in the GAA. So that's how I answered it, ma'am. Okay. Yan nirequest nyo, kinumpleto ko na guys. Pero you will confirm na wala ka ring participation dun sa pag-identify, sa pag-prepare ng PFP. Meron ka bang participation? For the PFP, ma'am, no. Okay. Kanina tinanong ka rin tungkol sa petition for review na final ng OVP sa COA. Tama ba? Yes, ma'am. And you will confirm that this petition for review was denied by the COA. Tama ba? And yes, ma'am, and Yes. subject for motion for reconsideration. Ibig sabihin, nang dininay ito ng COA, yung COA, it stood pat with its earlier decision, with its earlier findings. Tama ba? Your Honor, If he knows, counsel. Yes, ma'am, but then again, subject for the filing of motion for reconsideration. Sinabi mo din kanina na wala kang participation sa drafting ng liquidation. Wala kang participation sa drafting ng request. Wala kang participation, wala kang participation sa drafting ng liquidation documents. Wala kang participation sa disbursement. Wala kang participation sa recording. Kasi ang may gawa nito ay si Ginang Acosta, di ba? Yes, ma'am. Naalala mo that's yun? correct. You will confirm na ikaw, ang Chief of Staff, at ang Vice President, Ito na. ang 3 top officers ng OVP, tama ba? As Assistant Chief of Staff, ma'am. Yes. So, kayong tatlo, kayo yung top 3 officers ng OVP. Assistant Chief of Staff, and the Vice President herself. Tama ba? Alaga. Okay. Sinabi mo na wala kang alam tungkol dun sa mga bagay na yon. At sinasabi rin ng Chief of Staff na wala rin siyang alam tungkol sa mga bagay na ito. So, tama bang sabihin na among Your the three Honor, of you, please. si Vice President lang ang nakakaalam? Let her finish the question. Witness will not answer the question until the objection is ruled upon by the chair. Finish your question, Attorney May. Done, Your Honor. Attorney Christine, what's your objection? Misleading, Your Honor, and vague. First of all, the Chief of Staff has not yet testified with regard to the confidential funds. Well, Attorney Christine, the court took judicial notice of the proceedings in the House of Representatives where the Chief of Staff, Attorney Lopez, testified. And I went through the TSN and such statements were made. Saan ba nagaling to si Attorney Christine? Mga kababayan, di ba pinag-uusapan na rin dito yung TSN ng ginawang investigasyon sa House of Representatives at nagsalita doon si Ortonio, nagsalita doon si Sulaika, mga kababayan, therefore,
may katotohanan, may basis yung sinasabi ni Attorney May Binagracia. Along those lines Oh. by the Chief of Staff of the Vice President. Witness may answer. Ma'am, can I be clarified with the question? Can you repeat the question, please? Okay. Kanina, sinabi mo na ang top 3 officers ng OVP ay ikaw, as Assistant Chief of Staff, ang Chief of Staff, at ang Vice President herself. Tama ba? Yes, ma'am. Ngayon, sinabi mo na wala kang alam tungkol sa drafting ng liquidation reports. Tama ba? Wala ka ring alam sa disbursement ng confidential funds. Wala ka ring alam tungkol sa recording relative to the confidential funds. Tama ba? Yes, ma'am. Ito rin yung naging posisyon ng Chief of Staff. Wala rin siyang alam tungkol sa mga bagay na to. Ngayon, tama bang sabihin na dahil kayong tatlo, ang top 3 na officers or officials ng Office of the Vice President, si Vice President lamang ang may alam tungkol dito sa mga bagay na to? Objection. What's the ground, Christine? Speculative, Your Honor. Speculative. If you note, Your Honor, again, Your Honor, we don't want to belabor this point, Your Honor, but defense Kanina, counsel vague. keeps us Ngayon naman, bringing speculative. us back to this point, Your Honor. The question does not become speculative simply because it's couched in a what if question, Your Honor. And besides, Your Honor, this honorable court has already ruled and has already directed the witness to Your Honor, answer, Your Honor. the counsel would want the witness to speculate on the state of mind of the Vice President. No, Your Honor. Let me answer it in 2 points, Please. Your Hindi naman state of mind yun, mga kababayan, di ba? Yun ay fact dahil na-establish na kaagad kanina, sinabi mo, hindi mo alam yun ang nangyayari, wala kang alam sa pagdating dun sa mga ibang mga ginagawa sa OBP, yung si Chief of Staff Zulaika Lopez, sinabi niya rin na wala siyang alam. So therefore, mga kababayan, sa lahat ng mga utos na yan, ang nakakaalam lang si VP Sara Duterte. That is not speculative. Diba? Your Honor. Please, counsel, Oh. briefly. Yes. It's not speculative, Your Honor, because there was already an admission that they are the top 3 officials of the OVP. Exactly. Now, the answer would be based on that admission, so it's not speculative. The question would only be speculative. It's completely conjectural, Your Honor. And second, Your Honor, the only reason Then- I repeated the answer because the witness himself requested me to repeat. Prior to me repeating the question, the Honorable Presiding Officer has already made a ruling. Your Honor, we will be squandering away time if every time I would repeat the question, the defense counsel would all of a sudden invoke another ground for objection. We're about to break for lunch, so let's end it on a good note. Yes, but Finally, Attorney Christine. I will revise my objection, Your Honor. Incompetent. Ayun mga kababayan kanina, speculative ngayon, incompetent na daw. Visit na yan. Paano naging incompetent yun? Allow me, counsels. Oh. Base sa testimonya mo, Ginoong Tonyo, wala kang alam sa paggastos, Eto na. pag-liquidate, Dito ko pag-disburse gusto ng yung confidential ginawa fund. ni Tama? Cheese. Yes, that's correct, Your Honor. Sabi ni Gina Costa, wala rin siyang alam. Tama? Alam mo ba yan? Na wala rin siyang alam sa paggastos ng confidential fund Oo. at kung paano ito niliquidate. Would you know that? Based on what I have read Na testimonya news, niya? Yes, sir. Base sa pagkakaalam mo, alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos? The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir. Yes. So si Colonel Lachica, alam din siyempre. Okay, so 1 point, mga kababayan, nadali na kaagad. Wala nang palag si Attorney Ferrer kasi inamin na ni Ortonio eh. 'Di ba? Ang nakakaalam ng implementation, walang iba kung hindi si BP Sara at itong sila Chika. Tama, mga kababayan yan kasi ang ayaw nilang marinig eh. Kung ako kay Chi, sinemphasize pa yun eh. 'Di ba? Sinagot. Na maliban po kay BP Sara, wala nang iba pa sa kanila ang nakakaalam regarding sa implementation po ng confidential funds. 'Di ba? Bawal nga sila magtanong eh. Parang ang dating sa akin, ministerial ba yung duty nyo? Na kailangan tanggap lang ng tanggap? Na wala nang bawal nang mag-probing question? 'Di ba? Kasi pag tinanong ko, sasabihin, Ma'am Gina, sensitive information 'yan. 'Di ba? Oh, yan ay confidential in nature. Huwag ka na magtanong. Ganun lang. Kanina pa, may nabanggit pa dyan. Sabi niyang ganun, point by point daw nilang tinitingnan, mga kababayan. Eh, sabi ko, point by point. Kaya siya ginisa ni Kiko Pangilinan, kung point by point, dapat binuksan mo yung envelope. 'Di ba? Yung nakasealed envelope. Ngayon, sabi ko, baka ibang point yung alam niya. Baka yung point yung 00,
Tapos comma 00. 'Di ba? Yung pera pala yung alam niya, yung point by point alam ko. Yes, sir. As the security officer. I will So, choose. sa loob ng opisina ng OVP, si VP Sara, as head of agency lang ang nakakaalam, ikaw bilang assistant chief of staff, yung chief of staff mismo, walang alam, at si Colonel Lachica na ayon sa katanungan ni Senator Judge Soto kanina lang, na hindi naman bahagi ng opisina ng OVP. Yes, Your Honor. Okay. That would be all for redirect, Your Honor. Do you have a short recross, Attorney Christine, or a long one? Do we pause for lunch, or do you want to finish your cross before lunch? You don't have to call lunch at 12 o'clock. We can do it at 12 past 12. After lunch, Your Honor. You prefer after lunch? Thank you. Yes, Your Honor. Hindi siya nakapaghanda, mga kababayan. Kaya after lunch na lang. Kaya alam pagdating nung after lunch, mga ka-GP Natics, nag-cross na siya. Di ba? Ang problema doon, wala. Hindi nakapuntos eh. Aray ko. Hindi nakapuntos lahat, overrule. Walang kakwenta-kwenta kasi yung mga katanungan niya, mga kababayan, leading question na nga, 'di ba? Pero wala pa rin, sablay pa rin. Walang kakwenta-kwenta. So, sana naman sa susunod, bigyan niyo naman kami ng magandang laban. Pero sa totoo lang, mahirap talaga eh. Mahirap ipagtanggol, mga kababayan, yung alam mo ng talo, yung alam mo ng overwhelming na yung ebidensya, pero tanggol ka pa rin ng tanggol, di ba? Oh. Kaya si Sisa talaga ang mastermind at arkitekto. Scammer talaga si Sisa Sara. Correct. Mga kababayan, yan kasi ang ayaw nila na marinig. Kaya nga yung scam, yung architect, yung mastermind, ayaw nila yan na gamitin. Kasi yan yung magpapalubog sa kanila. Yan kasi yung mga terminology, yan yung mga words, phrases, na kung saan mga kababayan, madaling maintindihan. Common, di ba? Common po sa atin na madaling maunawaan ng mga pangkaraniwang Pilipino. Pag sinabi mong mastermind, alam mo kaagad, utak. Pag sinabi mong arkitekto, ibig sabihin siya yung nag-design. Di ba? Pag sinabi mong scam, mga kababayan, mambubudol. Something like that. Kaya ayaw po nilang magamit at ayaw nilang marinig kapag itong prosecution or mga prosecutors natin ay sinasabi, mga kababayan, na ang nag-utos, ang may alam talaga ng implementation ng pag-disburse ng confidential funds, saan ginamit, ay si BP Sara lang. Ayaw nila yon kasi yun ang nexus eh. Yun ang nexus. Diba? Okay. Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Yun.